Saan Tagalog naman ito? Para po sa akin, ang pipiliin ko ay katalinuhan na walang kagandahan. Bakit? Kasi ang kagandahan ay kumukupas. Ang katalinuhan ay madadala mo sa iyong pagtanda. At may papangalas mo ito sa inyong mga kapatid or mga magiging anak mo. Dahil ang katalinuhan, mapapadala ka nito sa tamang landas at maaabot nito ang iyong kinabukasan at mga pangarap. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much. Next, category number 2. So, lalaki, no? Napakaganda niya yung fairness. Parang Kardashian. Parang kailangan natin dumilala sa kanya hanggang siya pinapakausap. Bilang isang millennial, hindi naman po porket na nandito na po tayo sa mga bagong panahon ay hindi na po tayo pwede gumamit ng po at opo. Mas okay pa rin po na gumamit tayo ng po at opo sapagkat ito po ay tanda ng ating paggalang sa mga nakakaganda sa atin. At hindi po ay binigay kung saan po ay nandito po tayo sa mga matatanda, nagbibigay po tayo ng galang dahil bilang mga Pilipino, tayo ay mga respetadong tao. Yun lamang po ang maraming salamat. Very well, category number 2. If I'm not mistaken, sa my last year, right? Nag-improve ka lang siya, I love it. Hindi ko ma-order. I like her smile. Para po sa akin, ang katangian na meron ako ay upang magdiyanan ako sa susunod na Miss Ganyawanan 2024 ay simple lang na pagiging confidence sa sarili. Bakit? Kasi hindi ko kailangan ng mga negative comments about sa pagkatao ko, lalo na sa mga comments ng mga tao hindi naman kilala totoo ako. Because by being confident, it what makes me unique, it what makes me beautiful, and also it what makes me empowered. And by being confident, I know that it is the power of strength, a pillar of hope, and a champion with a purpose. Thank you. I will get number 4. First time on. Para po sa akin, ang pipiliin ko po ay isip kasi bago po tayo pumasok sa pag-ibig, dapat po natin pag-isipan, siguraduhin kung magtatagal ba, magtatagal pa or maging matibay ang pag-ibigan. Thank you so much. One step pa rin. Hello, first time, second time. First time, okay. Ang may bibigay ko lang po na yun pong aral sa ating mga kabataan ngayon ay ang pagiging masunurin na para sa ating mga magulang at pagiging magalang at respeto sa ating mga kapwa. Bakit? Ang paggalang po ay sasagisan sa atin sa ating pagkatao na tayo ay napalaki ng ating mga magulang na disiplinado at may takot sa Diyos. At ang pag-respeto naman po at paggalang ay sasagisan din po sa atin ay ang masunurin naman po ay sasagisan din sa atin na tayo po ng mga kabataan ay napalakili tayo ng ating magulang na may aral lagi. Ang pagiging masunurin po ang dapat natin tularan ng mga kabataan ngayon. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan at para hindi po tayo malito ng landas sa bandang muli. Yun lamang po at maraming salamat. Very well said. Net number 6. Ito si Mario Business. Last period. Question? Bilang isang kabataan, maraming paraan upang mabawasan ang epekto ng kalamidad sa ating kapaligiran. Una, pagiging handa at may kaalaman. Mahalaga ang may kaalaman kung paano kumilos bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Ang paghahanda ay makakatulong hindi lamang sa sarili kundi pati sa
Pero ngayon, nag-all ang binabaha. So, ibig sabihin, pag binabaha ang bundok, how much more yung mga nasa loob. Yes. Puno, day number 7. Ano po research? Ay, nakapagod ng bata. May iwasan po ang maling impormasyon o fake news sa pamamagitan ng pagiging mapatuloy natin sa ating nababasa ng mga impormasyon at huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga walang katutulang impormasyon at kinakailangan natin maging masaliksik. Lalaking naging masaliksik o ang tinatawag na reliable source para maiwasan ng fake news. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much. Pero sa day number 8, kumusta? Okay na po. Maraming salamat po sa magandang katanungan. Bilang sa kabataan sa may barangay, uunahin kong pagdadaan ng edukasyon at personal na pag-ulan upang maiwasan ang bagang pag-iing puso. Malalakasan natin ang tamang informasyon tungkol sa reproductive at paglaong sa community programs at magalaon tayo ng ugnayan sa ating mga pamilya at kaibigan para tayo ay magawayan. Kailangan po at maraming salamat. Thank you so much, day number 8. Okay, kumusta ka? Aside sa pinagpapaulisan mo. First time. Kung magkakaroon man ako ng anak sa lalaki na henerasyon, ang pinag-aaral ko na ituturo sa kanya yung pagiging mapagmahal at maging respeto sa kapwa at sa ibang mga magulang na matatanda. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much for day number 9. There you go. That ends our Q&A portion. We will proceed to the awarding of special awards. Special award is regarding to the crowd. Here's your man.